Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo, nasa labas ng bansa. Anong oras man po dyan sa inyo? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Anyway, alam ko aantabayan nyo yung reaksyon natin dito sa pagkakapalaya na kay Celes at Badoy. Pinalaya na kahapon. Pinalaya na kahapon. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ano bang reaksyon natin dyan? Mayroon na akong separate na reaksyon dyan kagabi. Inanalyze ko na yan. Bakit napalaya? Bakit na pwersa ang Kamara na palayain sila Celes at Badoy? Mayroon na po akong separate discussion yan. Pero ito lang yung masasabi ko. So ano na ngayon? Ano na ngayon at nakalaya na sila Celes at Badoy? Pinanood ko yung programa ni Harry Roque. Alam nyo, pinapanood ko yung programa ni Harry Roque. Kasi doon ko nakikita kung anong mga plano nila. Doon sa mga sinasabi ni Roque. I-discuss ko yung mamaya, yung reaksyon ni Roque sa pagkakapalaya kila Celes at Badoy. Mamaya, abangan nyo. Siguro sa Kape at Kwentuhan. Ito kasi, magandang araw Pilipinas at mundo. Mamaya, Kape at Kwentuhan, i-discuss ko yung mga reaksyon ni Roque. Magbibigay tayo ng reaksyon. Pero, sa maiksi lang, anong sabi ni Roque? Sabi ni Roque, natutuwa siya na nakalaya na sila Celes at Badoy. Pero, ano ang sinabi ni Roque? Ito yon. Sabi ni Roque, pero hindi naman sila Celes at Badoy ang target talaga ng Kamara. Hindi si Celes at si Badoy ang target talaga ng Kamara. Alam nyo, anong sabi ni Roque? Ang kailangan daw paghandaan, dahil ang talaga namang punterya ng mga kongresista, hindi si Celes at si Badoy. Ito na nga. May i-final ng bill sa Kamara. Ito, Representative Gutierrez files House Bill seeking to revoke franchise of SMNI. Kasi yung suspension ng franchise approved na ng Kamara eh. Nasa NTC na yung bola eh. So kumbaga mga kabunyog, bakit mo aabalahin ang sarili mo doon kay Celes at Badoy? May mas malaki kang objective. Ang SMNI. Ngayon, yung tungkol sa suspension ng franchise ng SMNI, approved na yun sa Kamara eh. Kaya lang, ang mag-i-implement kasi ng suspension talaga, National Telecommunications Commission. Kasi executive function yan eh. Ang pagsususpend ng prangkesa ng SMNI ay function o gawain ng executive department. Ang National Telecommunications Commission, under yan, executive department. Bagamat hindi obligadong sundin ng NTC yan. Hindi obligadong sundin ng NTC yan. Kasi hindi naman nasa ilalim ang NTC ng Kongreso, ng Kamara. Yun naman ay resolution lang ng Kamara. So hindi obligadong sumunod ang NTC dyan. So wala rin palang silbi yung resolution ng Kamara. Mayroon. Kasi kapag hindi sinunod ng NTC yon, tatanungin sila sa budget deliberation ng budget ng NTC. Sa sunod, bakit hindi nyo inaksyonan yung resolution namin? Bakit hindi nyo inaksyonan? Kaya ano po yan mga kabunyog? Yung suspension ng NTC, mayroon ng stand ang Kamara na ipasuspend yung resolution ng Kamara para isuspend ang SMNI, approved na yan ng Kamara. Pero hindi automatic yan. Mag-i-initiate pa rin ng proceedings ang NTC. Ibig sabihin, magpapatawag uli sila ng hearing, bibigyan ng pagkakataon ang SMNI, pero bago magdi-decide ang NTC sa suspension. Habang pinag-uusapan sa NTC ang suspension ng SMNI, magkakaroon naman ngayon ng pagdinig sa Kamara ng panibagong panukalang batas. At anong panukalang batas yun? Revocation na ng license, ng prangkesa. Mas mabigat ito.
Kasi mayroon ng panukalang batas ngayon na i-final. Bilib din ako dito kay Representative Gutierrez eh. Alam nyo, party list ito, yung one rider, kay Busita ito. Alam nyo, maganda rin yung mga ginagawa ng mga party list ngayon ha. Sa ngayon ha, sino ba yung, syempre, yung Makabayan Black, mahuhusay na party list yan. Sino yung babae, yung abogada na congresswoman na nag-sponsor o nag-author ng resolution na i-suspend ang SMNI? Si Congresswoman Migs Nograles. Ano yon? PBA party list. Ito naman ngayon, ang author naman ngayon na iparevoke na ang prangkesa ng SMNI ay itong si Representative Gutierrez. One rider party list naman ito kay Busita. O, medyo maganda yung mga ginagawa ng mga party lists ngayon ha. Kaya dapat ano rin, okay rin itong may mga party lists eh. Okay rin itong may mga party list na matino na matino. Ngayon, na-aproba na yung suspension ng SMNI sa Kamara. Yung final ni Representative o ni Congresswoman Migs Nograles. Approved na yon. Nasa NTC na ngayon ang bola. Pero, pagkatapos na ma-aproban yung suspension ng SMNI at matapos mapalaya si Celis at Badoy, kaagad-agad mayroong bill na final si Congressman Gutierrez ng One Rider Party List. Anong bill yon? House Bill seeking to revoke the franchise of SMNI. Yun, medyo matindi na to. Kasi po, ang franchise ng SMNI, ang prangkesa ng SMNI, nasa ilalim ng batas yan. Republic Act 11422. Ipinasa yan ng Kongreso. Republic Act 11422. Yan po ang prangkesa ng SMNI. Pero, ayon sa Kamara, mayroong mga provisions ng batas, yung Republic Act 11422, na nagbibigay ng prangkesa sa SMNI, na hindi sinunod ng SMNI. Yung Sections 10 at 11. Tama ba tayo? Sections 10 at 11 ba yon? O Sections 10 at 12? Kasi, maraming sections na na-violate ang SMNI. Halimbawa, yung Section 4. Yung Section 4 yata, tungkol yun sa fake news at disinformation eh. Yung Section 10 at saka Section 11, yan naman yung medyo mabibigat yon. Ang Section 10 yata na provision, yung dapat pinapaalam sa Kongreso kung magkakaroon ng change o pagbabago sa leadership ay sa ownership ng korporasyon, yung Suarasog. Yun ang Section 10. Section 11, dapat 30% ng shares ino-offer sa publiko. Yan yung 11. Kapag hindi mo sinunod yung 10 at 11, ipso facto, revoke na ang franchise. O yun, ipso facto. By operation of law, revoke na yan. Ganun yung yung effect ng Sections 10 at 11. Yung Section 4, yung franchise, yung fake news at disinformation, hindi yun automatic nagre-revoke ng franchise. Pero yung 10 at 11, ipso facto revocation ng franchise yun. Kaya ngayon, maraming haharapin ang SMNI. Pero ilinaw lang natin, yung dininig ng Kamara nitong nakaraan, suspension pa lang yon ng SMNI. So magkakaroon uli ng panibagong pagdinig tungkol sa revocation. Tungkol na sa revocation. Kaya pagbalik sa January, revocation na yung franchise ang pinag-uusapan. At tama si Harry Roque dyan. Tama si Harry Roque. Ang talagang mabigat na kakaharapin ng SMNI ay ang revocation ng franchise, hindi yung kay Badoy at Celes. Hindi yung kay Badoy at Celes. Tulad nga ng sinabi natin, ano lang yon, pinadama lang ng Kamara yon. At saka na-pressure din ang Kamara kasi siguro may tawag na galing sa Malacanang. Pangalawa, naglabas ng statement yung mga PMA, PMA alumni. Kahit papano may pressure yon. Pero hindi ibig sabihin yan na yung issue ng SMNI ay tapos na. Una may resolution na para isuspend ng SMNI. Nasa NTC na yan kung ipapasunod yon. Pangalawa ngayon, may bill na ngayon na i-final na i-revoke na ang prangkesa ng SMNI. I-discuss yan pagbalik ng mga kongresista.
Ibabalik yan. Alam nyo yung sinasabi na yan na babalik sa pagka-NPA si Eric Celes. Hindi naman NPA si Eric Celes. Ini-discuss ko yan sa ibang sa ibang discussion ko. May sinulat na si Attorney Jobert Pahelga, kilalang kilala niya si Eric Celes. Magkasabay sila sa Iloilo. Magka-classes, magkaano sila, schoolmate sa Western Visayas State University. Kilalang kilala niya daw si Eric Celes. Hindi naman daw yan naging NPA. Hindi raw yan naging NPA, sabi ni Attorney Jobert Pahelga. I-discuss ko po yan. Kaya yung mga sinasabi ni Eric Celes na NPA siya, hindi. Nagpagamit lang siya sa military. Sa propaganda nito. I-discuss ko yan. Kaya lang hindi ito yung proper na forum para i-discuss ko yan. Kasi ang topic ko ngayon, tungkol dito sa final ng bill. So ano na ngayon? Ano nang mangyayari? Anong mangyayari na? Pagdating ng 2024, ang daming kakaharapin na problema ng SMNI at ni Kibuloy. Bakit? Unang-una, didinigin itong bill, itong proposed bill to revoke the franchise of SMNI, didinigin next year. Didinigin ito next year. Mabigat ito, revocation na to ng franchise. Pangalawa, habang dinidinig yung pag-revoke ng franchise ng SMNI, magkakaroon na rin ng pagdinig sa Senado tungkol naman sa mga kaso ni Kibuloy sa human trafficking, child trafficking, rape at iba pa. Si Rice Hontiveros naman ang nag-sponsor niya. So, matindi ang 2024. So, hindi sila dapat matuwa sa paglaya ni Celes at Badoy. Padama lang yon. Mas malulubha ang problemang kakaharapin nila sa 2024. Una, itong revocation ng franchise, mas mabigat ito. At pangalawa, yung investigation na pinapatawag ni Risa Hontiveros tungkol sa mga kaso ng child trafficking, human trafficking, rape laban kay Kibuloy. Mas mabigat yon. Mas mabigat yon. At sabi ni Erwin Varela, FBI investigation will also start on March 2024. Ay, matindi talaga. May problema. May problema yung SMNI, may problema si Kibuloy sa Senado, may problema pa siya sa FBI. O sige nga. Sige nga. Sige nga. Kaya panandalian lang yung kasiyahan nila na nakalaya kagabi si Celes at Badoy. Panandalian lang yon. Ang tawag doon, padama. Padama. Parang, bakit makikipagitgitan ang mga kongresista sa sa mga dating mga alumni ng PMA? Kasi naglabas ng statement yung mga mga alumni ng PMA in support kay Badoy at Celes. Nakikiusap sila, palayain naman daw na. Okay, so pinagbigyan ng Kamara, pinalaya, humanitarian considerations. Pero hindi ibig sabihin nun, naligtas ang SMNI. Ngayon, sabi ni Roque, hindi, kahit pa naman mapariboke yung franchise, hindi papalusutin yan ng Senado. Diyan natin abangan yan. Yan ang abangan. Sa Senado ba, maririboke kaya ang prangkesa ng SMNI? Yan, pag-usapan natin yan. Ano ang tsansa ng revocation ng franchise ng SMNI sa Senado? Mamaya, sa ibang i-discuss ko po yan. Lumusot kaya yan sa Senado? I-discuss ko po yan ng separately. Bakit kailangan i-discuss natin ng separately? Mahaba-habang talakayan yan. Iisa-isahin ko ang stand ng mga senador. Iisa-isahin ko yan. Bagamat sa biglang tingin, parang bubuto para sa SMNI ang mga senador, pero mayroon din yang mga mayroon din yang mga considerations na pwede pang bumaliktad yang mga yan. I-discuss ko po isa-isa yan. Abangan nyo ang discussion ko dyan. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? So marami kayong aabangan sa akin. Unang-una, i-discuss ko si Celes. Hindi totoong naging NPA yan. Sabi ni Attorney Jobert Pahelga. I-discuss ko po yan. Pangalawa, yung mga senador, kung ma-revoke ang franchise ng SMNI sa Kamara, ano ang chance na ma-revoke din ito sa Senado? Isa-isahin natin ang stand ng mga senador. Titingnan natin. Okay? O yan po, pag-usapan natin yan.
Okay, mga kabunyog, mga kababayan, so marami kayong aabangan sa ating mga talakayan. Basta po dito po, sa Attorney Ricky Tumutorgo at sa Attorney Enzo Recto at sa Bunyog Pagkakay sa public page, lagi po kayong updated sa balita at lagi ko po kayong bibigyan ng mga paliwanag ng mga balita at kaganapan sa ating bansa. Dahil ang paniniwala po natin, ang tanging mamamayan na nakakaalam sa katotohanan ang hindi mapapaniwala sa mga kasinungalingan. Kailangan natin ng well-informed citizenry, mamamayang nakakabatid ng katotohanan. Pagbatid ng mamamayan ng katotohanan, hindi sila mapapaniwala sa mga fake news at kasinungalingan. Kaya lagi po nating tinataguyod ang katotohanan, lagi po nating pinaglalaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Mabuhay po! Mabuhay mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.